bawal raw po muna mag full tank, no? Sabi po ng gobyerno, mga kaboses, mga babayan. Ito po'y mungkahi ng kongresista, no, ng Bicol Saro Party List representative na si Terry Ridon, mga kaboses, mga babayan. Full tank iminungkahing ipagbawal muna. Bawal raw po muna kayo mag full tank, mga kaboses, mga babayan. Now, babasahin po natin itong balitang ito at magre-react tayo regarding po dito sa proposed, no? Pinopose, mga kaboses, mga babayan, ni Congressman Terry Ridon, kung ito ba'y talagang naaangkop, ito ba talaga'y naaayon, ano po, mga kaboses, mga babayan. Basahin po natin ito pong artikulo ng Ang Balita Ngayon. Full tank, iminungkahing ipagbawal muna. Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis, iminungkahi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na limitahan muna ang pagbili ng gasolina at iwasan ang full tank kung hindi naman daw po kailangan. Dito tayo natatawa, mga kabos, mga babayan. Tingnan natin kung hindi nga ba talaga kailangan, no, ang pagpo-full tank. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Ridon na maaaring magpatupad ang gobyerno ng purchase limit kada motorista upang matiyak ang patas na distribusyon ng fuel at maiwasan raw po ang hoarding, mga kabos, mga bayan. Ayon kay Ridon, mas mainam ito kaysa agad na magpatupad ng mandatory fuel rationing na tinawag niyang extreme measure. Extreme measure po ang pagrarasyon, mga kaboses, mga kababayan. Now, ayon kay Ridon, mas okay raw po ito kaysa po sa total fuel rationing. At sinabi pa nga ho niya na may supply pa raw ang bansa natin na tatagal na humigit kumulang 50 araw, mga kaboses, mga babayan. Now, ang tanong natin dyan, solusyon nga ba ito pong panukalang ito ni Terry Ridon, mga kaboses, mga babayan? O para bagang sinasabihan ng mga Pilipino na magtipid ka kasi dyan kasi sobrang mahal ng gasolina. Ano po, mga kaboses, kasi kung iisipin natin, yung pagpo-full tank, mga kaboses, mga babayan, hindi naman yan dahil sa gusto natin di ba po, mga kaboses, mga kababayan? Yung pagpo-full tank po kasi, lalo na po ng mga driver, namamasada, mga kaboses, mga kababayan, kung may kakayahan man lang sila makapag-full tank, hindi po dahil gusto lamang po nila, kundi dahil, mga kaboses, mga kababayan, gusto po nilang makaiwas, sa paunti-unting taas, mga kabos, mga babayan, na presyo araw-araw. Kasi yung increase, di ba, every mag-increase ito sa Philippines, nasa Martes, mga kabos, mga babayan. Ngayon, kung nasa Martes, 1 week niyan, uutay-utayin yan ang mga gasoline station, no, mga kabos. Araw-araw, nagbabago po yung ating increase, mga kabos, mga babayan, based po doon sa bracket, no, na inilabas ng DOE. For example, increase ngayon na week ng 17 to 25 pesos, parang ganyan. In 1 week po, uutay-utayin po yan from 17 hanggang mag-25 po yung increase. Kaya, yung iba, mga kaboses, mga babayan, hindi naman po natin sila mapipilit o hindi naman po natin sila mabiblame, mga kaboses, mga babayan, kung bakit magpo-full tank yung iba. Di ba po? Kasi nga, sa mahal ba naman, no, mga kabos, mga bayan? At ang gasolina po ay gamit na gamit po natin sa pang-araw-araw. Di lamang po ng mga driver, ng mga namamasada, mga kabos, mga bayan, lalo na po ng mga farmers, mga kabos, mga bayan, hintahin pa ba nila, no, na pumalo pa yung presyo ng gasolina bago pa sila bumili? Lugi na sila doon, mga kabos, mga babayan, di ba? Magkano na lamang po ang kikitain ng mga namamasada, mga kabos, mga babayan. Kasi kung lilimitahan po natin po ang pagbili, ito lamang po yung tinitingnan natin na dapat makita rin po ng gobyerno. Real talk kung lilimitahan mo po, no, ang pagbili, sino nga ba ang pinaka-tinatamaan, mga kabos, mga babayan? Hindi naman tinatamaan dyan yung mga mayayaman no? Yung may mga maraming sasakyan ng mga mayayaman. Ang tinatamaan po rito, mga kaboses, mga babayan, ay yung mga taong umaasa po sa bawat patak po ng gasolina para po sila kumita. Sino ba sila? Ito mga delivery riders, mga taxi at jeepney driver,
mga nagtatrabaho po araw-araw, mga kaboss, mga babayan. So, sino ba, no, ang makikinabang sa mga ganito at sino bang may kakayahan, mga kaboss, mga babayan, sa mga pulisiyang ganito? Ano po, sana po ay makita po nila, mga kaboss, mga babayan. At diba, mas malaking tanong, bakit ang solusyon palagi ng government, mga kaboss, mga babayan, ay kontrolin ano po ang konsumo ng tao imbis na po ayusin po ang sistema ng presyo ng langis? Ano po, bakit parang yung burden na lang palaging napupunta doon sa mga ordinaryong mamamayan, mga kaboss, mga babayan? Ano po, palagi na lang po halos sa po lahat ng polisiya pasanin palagi ng mamamayan. Kung may krisis, direkta pong naapektuhan yung ating mga mamamayan. Tayo mga ordinaryong Pilipino ang kumakarga. Yung VAT nga, hindi pa matanggal-tanggal, mga kaboss, mga babayan, kahit pahingahin muna ng saglit kasi nga nasa emergency tayo. Yung VAT, yung oil, lahat ng oil taxes, yung excise tax, pati VAT, mga kaboss, mga babayan, na sana konting ginhawa man lang ibigay na sa atin ng gobyerno, pero hindi. At alam niyo ba, mga kaboss, mga babayan, na yung VAT at yung mismong VAT po, mga kabosses, kung tataas po, yung presyo na lang tataasin po yung 12% ng VAT. 12% po nung presyo. Kasali na po doon yung excise tax sa gasolina na meron pong 10 pesos per pump, mga kaboss, mga bayan. At sa diesel, meron pong 6 pesos per pump, per liter, mga kaboss, mga babayan. So, sana po itong gobyerno, lalo po ito sila Tere Ridon, talaga naman pong nakikita po natin, mga kaboss, mga babayan, na hindi na po talaga nasakto, ano po, hindi na po tama palagi yung mga direksyon ng ating gobyerno kasi talagang antay for lahat mga kaboss, mga babayan. Ayaw nga nila magrasyon, magbigay sa mga driver, may subsidiya pero kulang po, mga kaboss, mga kababayan. Hinahayaan na po tayo, no, na mamatay sa gutom, mga kaboss, mga babayan, dahil po sa pulisiyang iyan. Ano po? At lalong yumayaman lang naman po sa panahon ngayon yung mga mayayaman. Lalo na po, mga kaboss, mga babayan, yung mga kapitalista nitong petrolyo. Diba, mga kaboss, mga babayan? Hindi naman nakukontrol ng government. Hindi naman nila na-oversight, mga kaboss, mga babayan. Hindi naman nila nakikita kung talagang may profiteering o wala. Di ba po? Wala namang matibay, mga kaboss, mga babayan, na habol yung government kasi nga may oil deregulation nilo. Oil deregulation, deregulated yung atin pong petrolyo dito sa bansang Pilipinas. Kaya panawagan po natin dito sa gobyerno ito, mga kaboss, mga babayan, humanap po sila, no, ng mga solusyon na naman, ano po, na talagang mapapakinabangan po ng ordinaryong mamamayan. Kasi pagod na po ang taong bayan pagod na po tayo mag-adjust. Yes, somehow maganda naman yung panukala, mga kaboses, kasi nga malilimitahan yung hoarding, ano po, mga kaboses, mga babayan. Pero do you think mawawala yung hoarding, mga kaboses? Para sa akin, parang hindi kasi sino lang naman yung talagang may capacity, di ba po, mga kaboses, mga babayan? Kasi yun yung tinitingnan natin. Sino ba dapat yung lilimitahan natin? Ano po, yung mga magsasaka, yung mga farmers ba, ay talagang sila po ang may exemption ba sa kanila? Kasi nakikita natin, again, mga kaboss, mga bayan, everyday po tumataas. Ngayon, Martes, kung tumaas ng konti, ngayon na ako bibili. Di ba po, mga kaboss, mga babayan, ng pagtawid ko sa buong week. Ano po, kaya sa bukas pa, dadagdagan na naman ng ilang piso sa increase, mga kaboss, mga bayan. Kaya yan yung dapat tinitingnan. O po padalos-dalos maglagay ng polisiya dyan na hindi naman po naaangkop sa ordinaryong mamamayan. Ano po, mga kaboss, mga babayan. Hindi naman po natin mabiblame ang taong bayan dyan, mga kaboses, kasi yung sistema mismo yung nagkamali dyan, mga kaboss, mga babayan. Kasi ito, mga kaboss, mga babayan, hindi po nagkakatalo dito sa full tank o ano ba dyan, mga kaboss, mga babayan. Ang gusto natin dito is yung may klaro na policy, mga kaboses, mga babayan, na makakapigil sa hoarding at the same time, mga kaboses, mga babayan, makokontrol yung effect sa direktang epekto doon sa mga ordinaryong mamamayan. Yun po yung gusto natin. Kagaya po ng mga farmers, mga drivers, di sana sinubsidy. Di ba po? Para po at least, no, kung may limit man, doon sa limitation, mga kaboses, mga babayan, may tulong na iaabot doon sa ating mga, kahit na mag-limit sila, basta sagot ng gobyerno yung ilang
libo or ilang hundreds po na pesos mga kaboss mga babayan doon po sa ginagasolina ng ating mga mamamayan. Kasi nga po, ang apektado po dito, again, hindi po yung mayayaman, ano po, yung maraming pong mga sasakyan ng mga mayayaman, hindi. Okay lang sa kanila mag-utay-utay, mga kaboso, mga babayan, kasi kaya naman po nilang harapin yung pong taas na presyo, mga kaboso, mga babayan. Ang pinakatatamaan po talaga dito, yung mga umaasa po sa bawat patak po ng gasolina para po mabuhay at para po kumita, mga kaboso, mga babayan. So ngayon, ano sa tingin nyo dito mga kabos, mga babayan? Dapat nga bang ipagbawal muna ang full tank o mali ang direksyon ng ganitong panukala? Comment po kayo sa baba mga kaboses, mga babayan, at hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin mga episode, at click subscribe button at like na lang po para palagi po kayong updated sa lahat po ng issue ng ating bayan mga kaboses, mga babayan. At ako po bilang ordinaryong Pilipino, nandito po tayo para po talagang masabi yung mga katotohanan at makapagkomentaryo din tayo sa ating gobyerno. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaboses, mga babayan. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis.